Yeah. Smooth. It even flies. Oh, sabi sa inyo, baka magduda ka pa dyan. Oo na nga, oo na nga. Ako na yon. Yung napapanood nyo na Nesty commercial, ako yon. Isa ako doon. So, yung commercial na yun ng Nesty, may nanay, tatay, sister, brother. Ako yung brother doon, okay? Ako yung lalaki doon na nakakap. Ito na isang videohan na lang, huwag na kayo mag-comment. Hindi pa rin ako makapaniwala na meron akong first ever TV commercial, which is Nesty. Siyempre, napakalaking bagay sa isang tao, sa isang content creator na magkaroon ka ng commercial. So, eto kasi matagal na. Halos mag-1 year na yung commercial na yon. Sinut siya May 2024. Tapos, nilaunch siya April 2024, kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon ko lang naisip gawa ng video kasi ito na nga, gusto ko na nga i-clear sa inyo kasi kumoment kayo na ng kumoment. Nakita kita sa TV, hala, ikaw po ba yung nasa Nesty commercial? Hoping na masundan siya kasi may sabi-sabi na baka nga masundan ulit yung commercial na yon and kami ulit yung magkakasama, yung family na yon. Nakasama ko doon si Miss Lottie B, si Dory Neal, at si Daddy Robbie, tsaka ako. So eto na nga, syempre, gumawa na lang din naman ako ng video. Hindi patunayan ko na din no, na ako yon. So mag-ano ako, reenact! Ano yung sinabi ko doon sa commercial, kung ano yung lines ko, gagawin ko. Dito muna tayo sa first exposure ko, first scene, first line. Ayan. Mom, you cook another dish, right? Mom, you cook another dish, right? See? Ako yun! Isa pa, parang ayaw mo pa maniwala eh. Mom, you cook another dish, right? Oh, ako nga yun. Maniwala ka na. Oh, ito yung pangalawang exposure. How's the ride? Yeah. Smooth. It even flies. Oh, yan. Ganito ko siya ginawa. Ito. Yeah. Smooth. It even flies. Oh, baka hindi ka pa maniwala dyan. Isa pa. Yeah. Smooth. It even flies. Oh, sabi sa inyo, baka magduda ka pa dyan. Oh, ito next. Are those new cakes? Yeah. They're lightweight and breathable. Nagya na lang ako ng nagya dyan. Englishero pala to eh. Pasabog pala to eh. Oh, ganito siya. Yeah. They're lightweight and breathable. Ako yan. Kaboses. Kamuka. Oh, ito pa. Isa pa. Yeah. They're lightweight and breathable. Ayan, naniwala na kayo. So, madami pa kasi yun, mga paning ng camera, yung mga biglaang ako yung nakapokus. Pero yung mga pinakita ko sa inyo, yun kasi yung talagang may mga lines, ganon, may mga scenes. Ayun, sana nasagot ko na kayo, wag na kayo mag-comment na paulit-ulit dyan. So, syempre, again and again, salamat kasi ako yung napili ninyo sa commercial na to. Thank you sa support nyo. Of course, syempre, nagko-comment kayo na ikaw po ba yung nasa TV commercial, nakita po kita sa TV. Even personal, sinasabi talaga yun ng mga tao and na-appreciate ko yun kasi nare-recognize nyo ako, ganon. Also, syempre, thank you so much sa brand, sa Nesty, sa agency, sa pagpili po sa akin sa commercial na to. Again, sana maulit, sana masundan. Right? No? Pero alam ko, abangan nyo. Malay nyo. So, yun na, basta nilinaw ko na sa inyo ha, sinagot ko na sa pamamagitan ng isang video na to. Ayun lang, thank you for watching, send and receive good vibes. See you on my next video content. Howdy mga human being at naimbitahan nga tayo sa BP Night 2025, ang sorpresa, pasabog at ang granding event na napuntahan ko this 2025. Gusto niyo sumama? Syempre, sasamahan niyo ako sa vlog na to. Ayan, 7 AM, get ready na tayo. Magiging tao na naman po tayo for today's video. Opo, ayan, anyways, yung hair and makeup ko dyan ay si Mr. Kyle Loyola. Ayan, tinuturing ko na talaga siya na makeup artist ko kasi sobrang galing, mahusay, quality yung makeup, kaya pabook na kayo. At dahil nga ready na ako, napaka-pogi na, on the way. Ayan, after 30 days, nakarating na din. Charis. Andito na kami sa Marriott Grand Ballroom here in Pasay. Habang waiting pa ako sa ibang content creators at agency na mag-a-assist sa amin, as a mahiyain, dito muna ako sa CR nag-picture, nag-video, nag-TikTok. Lahat na. Kasama ko na nga ang Hit PH, yung agency, at yung ilan sa mga content creators na mga kasama namin ngayon. Ito talagang dalawa to yung nagdala eh. Pasabog eh. Nice to see you guys!
Dahil like what I said, talagang pasabog tong event na to, tong BP Night 2025. Meron silang pa-hotel room, daming pagkain. Di talaga kami nila pinabayaan dito. Thank you po. Bugs, ready na nga kaming umaura. Ito talaga yung isa sa mga pinaka-exciting parts sa BP Night 2025 kasi dito nag-red carpet kami, nag-interviews, pumunta sa iba't ibang booth, nakipag-chismisa, nakipag-kwentuhan, nag-picture, nag-videos. Umaura lang talaga kami dito and ang dami ko nakitang content creators, artists, kaya super saya talaga ng BP Night 2025. Alam, may pamerienda, may pa Starbucks. Palaging thank you Hit PH and Bingo Plus. So ayun, mamaya pa yung show kaya tumaas muna kami dito sa hotel room para mag-rest, kumain, makipag-collab sa mga content creators na kasama ko dito. And ayan, before 8 p.m. bumaba na kami kasi mag-i-start na yung event, yung show. Dito nagkaroon uli kami ng exposure. Tinanggal ko na yung makeup ko pero okay lang. Ayun, lumakad uli kami dito sa purple carpet. Kanina pa pala ako red carpet, ng red carpet purple to. So, purple carpet. Ayan, nandito na kami sa loob kasi dito yung area or yung place kung saan magaganap yung show, yung performances, yung paraffol ng sasakyan at ng milyong-milyong pera. Sana mabunot. Talagang patuloy ang pagpapasabog. Meron kasi silang pa-PR package. PR package? May pag-gift sila sa amin, day! Nandito na naman po tayo sa mga sosyal na pagkain at mga pangyayamanin na hindi tinatanggap ng sikmura natin. Pero yeah, masarap. Dumating na nga tayo sa exciting part ng BP Night 2025. Countdown na kaya mag-uumpisa na ang show. Dito excited ako sa mga entertainment, surprises, at mga performances. Ayan na nga, nag-start na nga ang show at ang host nila for tonight ay si Mr. Samuel D at si Miss Nicole Cordobes. Grabe, nagbibigatan yung performances ngayon dahil ayan na nga, inumpisahan na ni Miss Yen Constantino. Siyempre, hindi mawawala yung ating bida din for tonight, ang mga Bingo Plus Board of Directors. Hello po, pengin pera. Habang nanonood, eto si Sad kumain na ng kumain. Alam niyo, imbis na mabusog ako sa kinakain ko, nabusog pa ako sa mga performances. Alam niyo kung bakit? Si Piolo Pascual lang naman ang sunod na kumanta. You can win everything, but you can't try. Kasama din dito nag-perform sina Miss Angeline Quinto, Miss Jackie Gonzaga, Vice Ganda, and more. Sa huli ng event, nag-start na din ang Lucky Spin. Sino kaya mananalo ng more than 500 million pesos at ng sasakyan? Sana all. Parang kailangan ko na umuwi. Ako na lang natira sa table namin eh. Once again, thank you so much BP and Hit PH sa pag-invite po sa amin. Super nag-enjoy kami. Panibagong experience and achievement na naman to para sa amin. Also, thank you so much sa panonood. Send and receive good vibes. Open, close. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, may mga biglang napasok dito sa kwarto ko na lang bigla na lang wala namang authorization letter. I don't know how, I don't know why, but there is something that I right now. Howdy mga human being! Tara, hayaan yung i-share ko sa inyo yung mga pinimili kong anik-anik na kung ano-ano sa DIY. DIY, bekenemin! Una yung wallet ko. Ay, dito. Ito yung para siyang sampayan na stand, gano'n. Dito ko kasi isasampay yung mga iba't ibang damit ng character ko, gano'n. Dito ko siya lalagay. Yan! Bumili ako ng pouch kapag nag-travel, gano'n. Dito ko lalagay yung mga makeup, ganun. Or yung kahit anong product. Yung mga brush, powder, kineme. Pampabango dito sa kwarto ko kasi talagang baho na talaga. Mabango naman siya. I'll try later. I don't know how, I don't know why, but there is something that I right now. Bumili din ako ng pabango sa sasakyan. Mukhang mabango naman. Bagong towel, bath towel, ayan siya. Pinaglumaan kong mga towel ngayon, yung butas-butas na, burat-burat na. Deserve mo ng bagong towel, bumili ka na. Baka kasi maglaon yun kami, mag-beach kami this January. So, bumili ako ng tsinelas. Magaan lang to, tapos pwede siyang mabasa. Hindi siya like madulas. I mean, panglinis na mga white shoes. Kasi dumihin yung white shoes, malamang. White nga, madudumihan yun. Baka mag-swimming kami, maglaon yun. So, bumili din ako ng goggles. Lagayan ng sabon. Iba-iba kasi yung sabon ko. May puwet, may mukha, may katawan yan. Tapos, pag gaganong-ganong ko sila. Sana nga dumikit sa CR eh. Kasi yung lagayan ng sabon ko, dahil Tupperware. Bumili ako ng gunting. Day, grabe naman, aminin nyo, lahat na lang ng gunting nyo nawala. Lahat na lang ng gunting nyo, hindi nyo alam kung saan nyo talaga makaita, mahagilak. Bumili na ako ng akin. Laon yung trip pa din, baka kasi matuloy. Bumili din ako ng mga ganito. First time ko na nagkaroon ng ganito. Waterproof
phone pouch. Yan. Dito ko siya ilalagay, yung cellphone. Hindi ako tiwala sa mga ganito din eh. Kasi malay mo, pag loob-loob ko, nilagay ko dito yung yung cellphone na basa. Nakain sa aso. Wow, naka-pedigree siya. Hiyang-hiya naman ako sa mga aso na yan. Samantalang kami, mga sardinas, kayo naka-pedigree pa kayong kakapal ng mukha. Deserve naman ng aso namin na matikman yung mga gantong bagay kasi lagi na lang siyang buto-buto, lagi na lang siyang tinik. Kaya deserve mo to ngayon, ha? Kayo? Since 2025 na, magbabagong buhay na ako, bumili ako ng jump rope. Kahit man lang yung parang makilos-kilos man lang yung katawan ko, magkaroon man lang ako ng physical activity, ganun. Ayan, tote bag. Kasi nga, di ba kapag nasa dalampasigan kayo, syempre ang layo-layo ng hotel nyo. Nagdala ako para dito ko ilalagay yung mga mga sunscreen, mga personal na gamit na kailangan ko dalhin sa tabi ng dagat like cellphone, wallet, etc. So, ayan siya. Sticky notes! Ayan, madalas ako mag-sticky notes dito sa bahay. Kung for example, umalis ako, magsaing kayo. Yun. Wala ako sa bahay, ganyan-ganyan. Dadating yung parcel ko, ganyan, bayaran mo muna. Ito, yan, open, close. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, may mga biglang napasok dito sa kwarto ko na lang, bigla na lang, wala namang authorization letter. Ibig sabihin ng close, wala ako sa kwarto ko. Pag open, nasa kwarto ko. So, at least alam nila kung ano. Kinikilig ako dito. Ito yung pinaka-favorite ko. Sa lahat ng binili ko, ito yung pinaka-favorite ko. Salamat sa panonood! Send and receive good vibes. See you on my next content. Hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako. Howdy mga human beings. So itong video na to is awareness to sa mga kagaya ko na content creator. Merong nag-reach out sa akin, nag-send siya sa akin ng business proposal, portfolio niya. Siya daw ay independent director/writer. So para paikliin natin yung kwento, ang mangyayari is magkakaroon ako ng team. Partnership, parang ganon. Kasi siya yung magiging scriptwriter ko, tapos na-recommend niya yung pinsan niya, which is magiging editor ko naman. So ayun, sa kagustuhan kong magkaroon ng team, di ba? Ang sarap sa feeling na parang ako yung content creator, meron akong scriptwriter, meron din akong editor. So ang mangyayari, magsushoot lang ako na magsushoot. Then ayun, sabi na nating nagkasundo na sa rate per week na script na isi-send, 2 content per week. Then ayun, sabi ko, kuya, next week tayo mag-start, okay, ng trabaho kasi hindi pa magaling yung ilong ko. Pinaderma ko kasi yung ilong ko, meron akong pinatanggal. So sugat siya ng 2 weeks, kaya sabi ko, hindi pa ako makakapag-shoot. So, aanhin yung pagbigay mo sa akin ng script kung hindi ko din naman agad masushoot kasi nga may sugat pa yung ilong ko. Sabi ko, next week tayo mag-start. Sa mga susunod na araw, chat siya ng chat. Sabi niya, kung pwede daw magkaroon ng retainer fee. Parang ano siya, payment first bago magbigay ng service. Sa unang trabaho namin, for example, ngayong week, babayaran ko muna siya bago niya ako bigyan ng script. Then sa mga susunod na work, wala na. Ang mangyayari na lang, service muna bago ko sila bayaran. Nag-call pa kami, nag-meeting talaga kami through call. Then ayun, excited na ako kasi sabi ko, next week magkakaroon na ako ng Team Ken Koy. Imagine, meron na akong scriptwriter, meron na akong editor, so hindi na ako mahihirapan mag-produce ng mga content. Then ayun nga, nangulit siya ng nangulit, araw-araw, kada linggo. Sabi ko nga, next week, so araw-araw na lang siya nagta-chat, nagte-text. Nag-aalinlangan pa din ako kasi nga syempre, maglalabas ako. Kahit pag gaano kamura, kataas yung perang ilalabas mo, still maglalabas ka pa din. Sinasabi na kasi na parang wala na daw siyang savings, wala na siyang funds, namatayan daw siya, kailangan niya ng help. Then ayun, naawa na lang ako, kaya ako sinend muna yung bayad bago niya ako bigyan ng mga content or ng script. Sabi ko, kuya, okay lang kahit wag mo muna akong masendan ng script this week and next week kasi nga hindi pa galing yung ilong ko. Pero dahil grabe naman, halos mag-iisang buwan na hindi na nagparamdam. Chinat ko siya, tinext ko siya, wala na siyang Viber, nawala na siya sa Viber. Then boogs, after mga 1 buwan, wala na. Hindi na siya nagpaparamdam kahit i-chat ko, kahit i-text ko, wala na talaga. Kaya hindi ko alam kung na-scam ba ako o nakatulong ako sa mga problema niya kasi sabi niya hirap na daw siya. Hindi niya daw alam kung masasurvive na yung 1 linggo. Wala naman akong kahit anong galit, no? Sa akin lang, awareness lang sa mga content creator na kagaya ko. Hindi ko sinasabi na kapag may nag-send sa inyo, eto agad yung tinutukoy ko yung nangyari sa akin. Siguro maging aware lang tayo or wag masyadong mag-trust and magpadala sa awa. Kasi syempre at the end, ikaw pa din yung mawawalan. Ikaw pa din yung possible na maloloko. So ayun, wala na ako iba sasabihin. Kundi kung napapanood mo to, tulong ko na lang yan sa'yo. Good luck sa future. Ikaw na bahala, okay? Tinan mo, pati hanggang huli, inisip pa rin kita. Visit ka.
Basta ayun na sa mga content creator na kagaya ko, maging aware, maging matalino sa kahit ano pang situation. Huwag magpagaya dito. Yun lang.